nating ipag-pray ang buong sambahayan, buong paligid po. At guys ko pong itanong po sa inyo, ito po yung ating maging paksa ngayon. My question is there life after death? Meron bang buhay pagkatapos mamatay? Yun po sa Tagalog po eh. Okay. At alam po natin na ang buhay natin na ito ay hindi po talaga atin ito. Agree po ba tayo? Amen. Hindi po. Kasi po itong buhay na ito ay binigay lang po ng Diyos po sa atin. Tama po? Okay? So, alamin po natin ngayon kung paano po ba tayo nabuhay po dito sa lupa. So, nandun na po yun, yung mga sinasabi natin, kasi galing po ako sa nanay ko, sa nanay ko. Ngunit, gusto ko pong alamin po natin, saan ba talaga tayo nanggaling? No? At sino pa talaga ang unang ginawa po ng Diyos sa mundo? Di po ba? Hindi naman lingid sa kalaman natin na ang unang ginawa po ng Diyos, ito po si Adan. No? At saka si Eva. Of course, si Eva ay ginuha po siya sa tadyang ni Adan. Kaya po, yung mga babae ngayon, for your information, kaya kayo ay babae, ang ibig sabihin po, kayo ay ginuha sa tadyang ni Adan. Okay? Yun po yung ibig sabihin ng babae, no? At alamin po natin, paano ba tayo nilikha po ng Diyos o ginawa po ng ating Panginoon? No? Marami pong mga nagsasilipan na ngayon na sabi nila, ang iba, sila daw ay galing po sa unggoy. No? Mga scientist po yun, no? Sila po kasi ay nanalig po, o sila po kasi ay nagtiwala sa kanilang sariling kaunawaan. Pero ito po, ang Biblia, ay malinaw po na nagsasaad sa atin. So bago ko po basahin sa inyo ang mga salita po ng Diyos, tayo po bang lahat ay naniniwala na sa ang Biblia ay 100% na salita po ng Diyos? Naniniwala po ba tayo? Amen. Okay. Dahil po ay maraming mga tao na hindi po naniniwala ng Biblia. Kasi sabi nila, ang Biblia daw ay sulat lang daw ng tao. Ha? Sino po bang marunong sumulat? Alam naman po hayop, di ba? Siyempre tao. Okay? Pero sino mga tao? Yung mga taong kinasihan ng Espiritu ng Diyos. No? Yung mga lingkod ng Diyos, sino po yun? Mga hari, sila King David, mga propeta, sila propeta Isaiah, Jeremiah, yung mga apostol, no? Sila ni Apostol Pablo. Marami po. Hanggat sa nabuo po yung banal na kasulatan. Ito po ang Biblia. Okay? Kaya, nung kami po ay nagmimisyon sa Batangas, sabi po ng mga matatanda sa amin, ang nakasulubog, bitbit niya ang Biblia na yan, nakakasira yan ng bait. Ang Biblia daw, nakakasira ng bait. Ngayon, sinabihan ko sila, sama po kayo sa amin. Punta po sa Mandaluyong. Kami na po mamasahe sa inyo. Eh, anong gawin natin doon? Tingnan po natin sa mental hospital kung sino po ba nasisiraan ng bait. Yun po ba kakoy nagbabasa ng Biblia o yung mga drug addict? O ang mga iniwanan ng asawa at pamilya? Di po ba? Kasi ang isipan ng tao ngayon, baliktad na. Yung mabuti, ginagawang masama. Yung masama, ginagawa ng mabuti. So, baliktad na po ngayon, no? Kaya gusto ko pong ipabatid po sa inyo na tayo bilang isang tao ay nilikha po tayo ng ating Panginoon. No? Genesis chapter 2,
verse 7, sabi po dito sa wikang Tagalog, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. No? Ano sabi? At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong, kaya tayo ay may ilong. Kasi dito po, hiningahan po ni Lord. No? Ano pang sabi dito? Nang hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaya ito po tayo ngayon. No? Ang boses, ang nagsasalita, ang narinig nyo, ito po yung kaluluwa na may buhay. Okay? Kaya ang tao ay nilalang ng Panginoon sa alabok. Inulma tayo na tao, pero yung materialismo natin, galing po sa alabok. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, nagawa po tayo. Tayo ang pinaka-espesyal na ginawa po ng ating Panginoon. Okay? Yung tao. Dito mo, espesyal tayo. Tapos maraming tao ngayon ayaw maglingkod sa Lord. Okay? So, tuloy natin mga minamahal. Kaya tayo ay meron pong tinatawag na hininga ng buhay kasi po, tayo po ay naging kaluluwang may buhay. Kaya tingnan niyo po, no? Ay marami na po tayong nakita na mga nangamatay na humiwalay na yung kanilang kaluluwa o espiritu sa kanilang katawan. Okay? So ang ibig sabihin doon, ang meaning po ng death, ibig sabihin, it is a separation. Separation. Hiwalay na po yung ating kaluluwa sa ating katawan. Okay? Kaya nga po, yung wala nang hiwalay na yung kaluluwa niya o espiritu, ay kahit po yan, anong salita mo, wala na po yung pandinig kasi hiwalay na po. Kahit po maglupasay ka man yan, wala na po yung pandinig kasi hiwalay na nga po ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. So, ibig sabihin po, ang Diyos pala ang may lalang sa atin. Kung ang Diyos ang may lalang sa atin, sinong may-ari, di ba ang Diyos? Tama po? Kung siyang may lalang, ito'y may-ari ang Diyos. Ang tanong, kung ang Diyos ang may-ari, dapat po ba natin paglingkuran ng Diyos? Amen. Paglingkuran, kasi siya may-ari eh. Di po ba? Okay? Nandoon yung ating paglilingkod sa Diyos, pagpuri sa Diyos, pagbigay ng karangalan po, no, sa ating Panginoon. Kaya po, ang buhay natin ay galing po ito sa ating Panginoon. Yung ating magulang ay ginamit lang po yan ng Diyos para tayo ay nandito po ngayon sa lupa. Tama? Kung i-trace back po natin, ang pinanggalingan natin, si Adan at si Eva. Ito po yun. No? Ngayon, ano po ngayon ang ginagawa ng tao dito sa mundo? Okay? Siyempre, kumain, di ba? Trabaho, okay? Uminom, uminom na tubig, ha? Baka ma-misinterpret po natin, no? Pag sabi kasing inom, ay, lahat na yon, hindi po. Okay? So, ito po sabi ng ating Panginoon sa Genesis chapter 3, verse 19, no? Sabi dito, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Totoo po ba sinasabi ni Lord? Amen. Totoo po. Di po ba? Bago tayo makakain ng pagkain, anong ginagawa natin? Pagpapawisan. Kaya ang buhay po ngayon hindi automatic. Ginagawa po yun. May process. Tama po? May process ang biyaya po ng Diyos. Hindi yung isang isda pata lang, gagawa ka ng kasamaan para yumaman ka. Hindi ho, ganon. Okay?
Maraming tao ngayon, ganun eh. Pero tingnan niyo po, napapahamak ang buhay. Totoo po ba? Napapahamak po ang buhay. Bakit? Kasi lihis sila sa kalooban po ng ating Panginoon. No? Dinedirekta nila o sinashortcut nila yung mga sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya ito po ang mangyayari sa isang tao sapagkat dito daw tayo kinuha sa lupa. Okay? At tayo po'y alabok. At ang sabi po ng ating Panginoon, at sa alabok ka uuwi. Kaya tingnan niyo po, kahit gaano kayaman ang tao, wala hong madadala. Tama? Kasi sa alabok po tayo uwi. Kaya kung naobserbahan niyo po, kahit po ang isang tao ay napakaputi na pangkinis, pag naligo ka, hiluran mo, may lupa pa rin. Totoo po ba yan? Totoo po. Bakit? Kasi sa lupa tayo nanggaling. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na manghilot. No? Okay? So, malinaw po na ang tao talaga hong magtatrabaho, pagpapawisan niya ang kanyang kakainin at ang tao po ay uuwi sa alabok. Sabi po ng banal na kasulatan. Kaya, tingnan niyo po, kung inyo pong naalala po yung ating kapatid na Job during the time. Si Job po ay mayaman, ngunit sinubok po siya ng ating Panginoon not because of sin, dahil po sa nais po yun ng ating Panginoon. Kaya sabi niya dito, sa Job chapter 1 verse 21, at sinabi niya, sinong niya ni Job, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tingnan niyo po. Okay? Buhay natin, are-are natin, bigay po ng Diyos yan. Tama po? Hindi, pastor, hindi yan. Kung hindi ako nagtrabaho, wala yan. Tama, pero pagka i-trace back mo ang buhay mo, saan galing? Sa Diyos. Kung hindi ka buhay, hindi ka naman, di ba, magkakaroon. Tama? Okay? So, malinaw po yan. Kaya wala po tayong madadala. No? Pauwi at hubad din tayo lumabas sa tiyan ng ating ina. Sino po ba dito na tao na lumabas sa tiyan ng kanyang ina, sanggol pa, meron na kaagad diaper? Meron na kaagad lampin? Wala naman eh. Diba? Hubad talaga tayo, wala po tayo, ibig sabihin. Okay? Kasi ang tao po talaga, wala po. Wala po talaga tayo magawa kung wala po ang Diyos sa buhay po natin. Tama? Okay? Ano man yan ang ating kinagisnan, o ano man yan ang ating reliyon, ano man ating katayuan ngayon, ang mahalaga ito po. Itong Diyos na ito na may-ari ng buhay natin, dapat natin bigyan ng importansya sa buhay po natin. Tama po? Bakit? Siya may-ari, siya ang Diyos eh. Okay? Kaya nga po, sabi po ni Isaiah, God is God, He does His will. Ang Diyos ay Diyos at nagagawa niya ang kanyang nais, ang kanyang kalooban sa buhay po natin. Okay? So, ano pa po ang magiging resulta po ng buhay ng isang tao? Alam mo ba ang buhay po natin sa mundo ay mahaba po ba o maikli lang? Maikli lang ang buhay ho natin. Akala natin mahaba, no? Maikli lang po. Kaya dito, basahin ko po sa inyo ang aklat po ng Santiago o James, no? Chapter 4, verse 14. Okay? James chapter 4, verse 14, nasabi, kayo ngang hindi nakakaalam na mangyayari bukas. Diba? Tayo bilang isang anak po ng Diyos, hindi po natin alam ang bukas kung ano pong mangyayari sa atin. Tama?
Lahat po tayo, hindi po natin yan alam. Ang nakakaalam lamang po yung Diyos. Mamaya, hindi din natin alam kung ano mangyari sa buhay po natin. Ang nakakaalam po ang Diyos. Kaya sabi dito ni Lord, sulitan po ni James, kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay. Sabi po ni Santiago, kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Okay? Sino ba nakakita ng singaw ng sinaing? Pagka nagsasaing po. Di ba merong singaw? Yung pagka kumukulo, sumisingaw po yan. Talagang iangat po niya yung takip ng kaldero para sumingaw. Ganon po ang buhay natin. Sandali lang po nakita, pagkatapos noon, wala na. Ganito po ang buhay natin dito sa lupa. Okay? So, ano po ang gagawin natin? Yamang ang Diyos, ang siyang may-ari ng lahat ng bagay sa buhay po natin. Siya may-ari ng buhay natin, higit sa lahat. Ano po ang gagawin natin ngayon? Di ba dapat paglingkuran po natin ang ating Diyos? Dapat pagsilbihan natin yung ating Diyos. Tama po? Dapat gawin natin yung nais po ng ating Panginoon sa buhay po natin. Kasi siya po may-ari ng buhay po natin. Anytime po, kaya po ng Diyos siyang gawin. Pambuhay po natin. Kunin ang buhay po natin. Pero tandaan po natin, ang buhay po natin, nakatakda na po yan sa ating Panginoon. Maging po ang klase ng ating kamatayan, hindi po natin alam. Amen po? Nakatakda na po yan sa Lord, mga minamahal. Okay? Ang iba natutulog yan, hindi na gumigising. Tama po? Ang iba naman, kung saan-saan na nangyari namatay. Ang iba sa baril. Ang iba sa patalin. May katakdaan po kasi ang kamatayan po natin. Pero, tinanong ko yan noon si Madam Auring. Kilala niyo po si Madam Auring? Yung mga hula. Tinanong ko siya. Sabi na ng tanong, Madam Auring, maniniwala na po ako sa inyo kung masasagot niyo po yung aking tanong. Sabi ng nagtanong. Sabi ni Madam Auring, sige, magtanong ka. Sabi po niya, kailan po kayo mamamatay? Sabi ni Madam Auring, yun lang. Hindi ko alam. Diba? Kasi po ang tao may ano lang po, limited lang po tayo. Ang tao may limitasyon lang. Ang Diyos walang limitasyon yun. Kasi siya po ang nakakaalam ng lahat. Kahit nga po yung pag-upo natin, sabi ng Biblia, pagtayo natin, alam ng Diyos. Kahit po bilang ng buhok natin, alam po yan ng Diyos. Lahat po yan, alam po ng Diyos yan. Kasi siya po isang soberanong Diyos. Siya po ay isang pinaka-makapangyarihang Diyos. Okay? Ngayon, alam niyo po ba na napakasarap po na tayo po'y mawala sa mundo nang kasama po natin ang ating Panginoon. Okay? Napakasarap po. Okay? Bakit? Sapagkat sabi po ni Pablo, Philippians chapter 1 verse 21, ano sabi? Sabi doon, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Saganang akin, si Kristo ang mabuhay, ang kamatayan ay pakinabang. So, ibig sabihin, pakinabang kasi po, meron tayong right na sa Lord. Nandun po yung tunay na buhay po natin sa ating Panginoon. Hindi po dito, temporary lang po ito, yung buhay po natin. Kaya nga merong buhay pagkatapos ng kamatayan. Okay? At, of course, ang may gawa nun, ang Diyos. Okay? Hindi yung tao. Kaya meron po tinatawag na eternal salvation. Kaligtasang eternal. Kaligtasan ng ating kaluluwa. Okay? Ang kaluluwa po ay hindi po yan nakapreserve muna pag namatay ng tao, hindi yun. Okay? Bakit? Sabi ng Biblia, basahin po natin ang Hebreo. Okay? Sabi yun ng banal na kasulatan, Hebreo chapter 9 verse 27. Sabi po dito,
And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Itinakda pala sa tao, minsan lamang mamatay. Okay? Itinakda, ibig sabihin ang kamatayan ng isang tao, nakatakda na po yun sa ating Panginoon. Itinakda na po yan ng Diyos. At ang sabi po pagkatapos nito ay paghuhukom. Kaya nga po dito sa lupa, habang po tayo ay nabubuhay pa, dapat maglingkod na po tayo sa ating Panginoon. Yung totohanang paglilingkod sa Diyos. Diba? Hindi yung ningas kugo na paglilingkod. Ayaw po yan ni Lord. Ang gusto ni Lord, genuine tayo. Yung puso natin, tunay at totoo na naglilingkod po sa ating Panginoon. At ang paglilingkod po sa Diyos, dapat huwag mong isipin na may kapalit yan ng anumang mga bagay. Sapagkat alam po natin na ang Diyos na ating pong paglingkuran, siya po ang magbigay sa atin ng mga pagkapala sa buhay po natin. Okay? Kaya po, may prinsipyo ang ating Panginoon. Sabi po niya, Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sabi ni Lord, and all these things shall be added unto you. Anong kondisyon? Unahin ang Panginoon. Unahin ang kanyang kaharian, which is the ministry of our Lord. Yung ating pagsamba, yung ating pagdalo sa mga gawain ng Diyos, yung ating pagdalo sa pagtitipon, yun po ay ministry po yan ni Lord. No? Hindi po yan ministry ni pastor. Ginaganap lang po ng pastor yung ministry po ng ating Panginoon. Kaya malinaw po na dapat po natin makita na sa oras na ito ay meron pong buhay pagkatapos po ng kamatayan po ng isang tao. No? At alam po natin na ang sa Diyos nakikinig ng mga salita ng Diyos. I believe na tayo po ay sa Diyos kasi nakikinig po tayo ng salita ng Diyos. Basahin po natin John chapter 8, no? Verse 47. Anong sabi dito? John chapter 8 verse 47. Okay? Basahin po natin, sabi po dito, sa wikang Tagalog, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Tayo po ba sa Diyos? Tayo po sa Diyos, amen po. Kasi nakikinig tayo ng mga salita ng Diyos. Pero meron din palang taong hindi sa Diyos. Bakit? Ano po kanilang attitude? Dahil dito, hindi niyo dirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. So may mga tao pala na hindi sa Diyos, kaya hindi nila pinapakinggan ang mga salita po ng Diyos. Para sa kanila, ang ganitong gawain, walang kwenta, kahangalan, di ba? But in the sight of God, ito pong ginagawa natin, isang napakagandang gawain na atin pong ginanap ngayon para po sa ating Panginoong Diyos. Okay? So malinaw po. Kaya po, kapag tayo po ay sa Lord na, meron tayong tinatawag na eternal salvation. At tandaan po natin, dalawang klaseng kaligtasan ang dapat po natin makita. Una, meron pong tinatawag na eternal salvation. Pag sabing eternal salvation, yung pagliligtas ng Diyos ng ating kaluluwa sa impyerno. Agree ba tayo doon? Okay? Si Lord po ang nagligtas yan. Wala siyang kasama. Wala siyang co-savior. Wala siyang kasamang pastor o pare o sino man. Siya lamang po ang nagligtas ng ating mga kaluluwa. Pangalawang kaligtasan, yung tinatawag po na temporal salvation. Dito po sa lupa. Ang may gawa ng Diyos at saka tayo. Bilang tao. Magkasama po yun. Okay? God is sovereign and man is responsible.
Soberano ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos, ngunit responsable dapat ng tao na maglingkod po sa ating Panginoon. Okay? So, ano po ang tinatawag na temporal salvation? Yung temporal salvation po, yung tayo maligtas dito po sa lupa. Kailangan pa ba tayo maligtas dito po sa lupa? Saan tayo maligtas? Kailangan natin maligtas sa gutom. Tama? Tama po? That is temporal salvation. Kaya nga tayo nagtatrabaho para hindi magutom. Tama? Maligtas tayo sa gutom. Maligtas tayo sa trahedya. Kaya tayo humingi ng gabay ng ating Panginoon. Kaya tayo nananalangin sa Diyos. Sapagkat hindi natin kaya yung mga trahedya o anuman mga nangyayari sa buhay natin. Dito ba? Kailangan natin ang Diyos sa buhay po natin. At itong Diyos na ito, totoo at tunay na Diyos. Hindi peking Diyos ito na ating pong pagpilikuran ngayon. Siya po'y buhay at makapangyarihan po sa lahat. Okay? Kaya po ito mga minamahal, ay gusto ko pong i-share sa inyo yung temporal salvation kasi ito po ang hindi po alam ng marami ng mga bagay na ito ay mahalaga sa buhay po natin. Okay? Akala ho nila, binabawalan lang sila ng Diyos ng mga bagay na ginagawa nila. Hindi nila alam para sa kanilang kaligtasan po ito. Tama po? Halimbawa, okay? Yung temporal salvation, kasama po doon yung mga tinatawag po na mga kaligtasan mula sa masasamang kamay ng mga tao. Tama? That is also temporal salvation. Kaya po, nag-pray po tayo sa Lord, di po ba? Pagka bago tayo malis, Lord, nawa, gabayan niyo po ko sa akin pong paglalakbay. Ilayo mo ako sa anumang sakulang ito o anumang gagawin ng mga tao sa akin. Tama? Nag-pray po tayo, Lord, nawa, kami po ay inyong iingatan sa aming pagbiyahe. Ilayo mo kami sa anumang aksidente. That is temporal salvation. Di po ba? Okay? Saan pa? Maligtas tayo sa mga maling pamumuhay. Tama? Sa mga toxic na pamumuhay sa mundong ito. Anong ibig sabihin na toxic na pamumuhay? Bisyo dito, bisyo doon. Kaya tuloy napapariwar ang buhay. Tama ba? Eh pagka napariwaran ang buhay, minsan sinisisi pa si Lord. Diba? Lord, ba't ganito nangyari sa buhay ko? Eh, ang totoo niyan, kagagawan mo yan eh. Ayaw mong sundin yung sinasabi ni Lord. Tama ba? Meron na pong kautusan si Lord sa atin. Meron na pong instruction si Lord. Pero marami ngayon, binabaliwala. Kaya tuloy ang buhay, nagiging miserable karamihan. Maraming tao miserable. Diba? Kaya, marami tayong nakikita minsan sa kalsada. Ano pong ginagawa? Dati, magandang buhay. Pero dahil po, walang Diyos na pinlikuran, ano po nangyari? Nakikita na natin, gugulat tayo, doon na sa kalsada. Sinisipa-sipa na yung bato. Diba? Nagbibilang na ng kamay. Nagsasalita na walang kausap. Anong dahilan? Dahil walang Diyos na pinaglingkuran. Walang tunay na Diyos na pinaglingkuran. Mahalaga ang Diyos na ito, mga minamahal. Hindi ako nahiya sabihin na ang Diyos na ito na ating paglingkuran ngayon, pinaka makapangyarihan po sa lahat. Okay? So mahalaga po yun. Kaya, yung temporal salvation na yun, dapat gawin natin. Although nandyan ang Diyos natin, pero kailangan natin gawin para tayo maligtas. Kaya nga po tayo binigyan ng buhay ni Lord eh. Tama po? Kasi dapat partner natin lagi si Lord. Partner dapat natin lagi si Lord. Okay? So, marami pa pong mga pag-aaral sa banal na kasulatan tungkol po sa tinatawag na temporal salvation. Ngayon, dito tayo ngayon magtapos sa eternal salvation. Okay? Ang eternal salvation po
gawa na po ng Diyos sa atin. Siya pong may gawa, siya pong nagbigay, siya pong may-ari, siya po ang nagligtas po sa atin, mga minamahal. Hindi ho tayo, sarili natin. Bakit? Kasi po tayo, patay because of sin. Patay tayo spiritual because of sin. Na atin pong namana kay Adan at kay Eva. Pero salamat sa Diyos, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, dahil sa kanyang biyaya, iniligtas tayo, hinango tayo, mula na dapat tayo mapunta sa impyerno, hinango tayo, iniligtas tayo ng ating Panginoon. Kaya anong sabi po ng ating Panginoon Kristo? John chapter 10, verse 28. Sabi ho dito, and I give unto them eternal life. Kaya nagbigay sa atin ng eternal life ang ating Panginoong Hesus Kristo. At ang sabi ho dito, and they shall never perish. Hindi man sila kailanman mapapahamak. Okay? Neither shall any man pluck them out of my hand. Okay? Maging tayo ay hindi maagaw ninuman sa kamay ng ating Panginoon. Yun po ang tunay na kaligtasan po, mga minamahal. Ngayon, dahil po tayo niligtas ng Diyos, after po tayong bawian po ng Diyos ng buhay, dito po sa lupa, alam po ba, natutulang, ang isang ligtas, victory na po yan sa Lord. Tagumpay na po sa Lord. Okay? Kaya wala na po yung takot. Ano man mangyari sa buhay niya, talaga hong alam niya na victory na siya. Tagumpay na po siya sa buhay niya. Okay? So dito, basahin po natin. Okay? 1 Corinthians. No? Malapit na po tayo. Verse 57 ang sabi. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po. May katagumpay na tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya sa mga anak ng Diyos, sa mga mananampalataya, yung mga ganyang klaseng kalagayan, sa naranasan ngayon sa Rachel, wala pong takot tayo kasi nasa tagumpay na po tayo. Ang Diyos po ang siyang nagligtas po sa atin. Hindi po sa pagitan ng ating mga gawa. Okay? Hindi po dahil sa ating kabutihan, wala akong mabuti sa atin kahit isa sa atin ng Biblia. Si Lord talaga ang siyang nagligtas po sa atin. Next, panghuli, Revelation. Ano na po ang kalagayan natin pag nandun na po tayo sa ating Panginoon? Panghuli na po, mga kapatid. Okay? Revelation o pahayag, chapter 21, verse 3 up to verse 4. Sabi po dito, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan, sabi po ni John, na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Okay? At siya mananahan sa kanila. At sila ay magiging mga bayan niya. At ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. Tingnan niyo po, pag nandun na tayo kay Lord, ano pa ang sitwasyon natin? Anong kalagayan natin? Anong kalagayan ng ating kaluluwa, mga kapatid? Sabi ko dito, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Sa Lord po, sa langit,
wala na pong pag-iyak. Yun po ang pangako po ng Diyos. Dito, punong-puno po tayo ng pag-iyak, di ba? Pero doon sa Lord, wala na pong pag-iyak, sabi ng ating Panginoon. At ang sabi, at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Kasi, siyempre, tayo ay nasa Lord na. Meron na tayo tinatawag na incorruptible body, yung katawan na hindi nabubulok. Itong nabubulok, uuwi po ito sa lupa. Okay? Ito po yun. Okay? So, ano pa po? Hindi na magkaroon pa ng dalamhati. Dito sa lupa, puro dalamhati yung ating nararanasan. Di ba? Okay? Ano pa? Unang pananambitan man, unang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparang na. Kaya wala na po tayong hirap po sa Lord. Kaya tandaan po natin, pangako ng Diyos, John chapter 14 verse 1, let not your heart be troubled. Huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Sabi ni Lord, believe in me and believe in God. Malaga lamang yung ating pananampalataya sa ating Panginoon, sa ating Diyos na ating paglilingkuran. Dapat ang pananampalataya pong ito, hindi ho 98% lang, 99%, dapat 100% yung ating pananampalataya po sa ating Panginoong Diyos. Kaya, ako po ay nagkapasalamat po sa inyo at frankly speaking, hindi po tayo katulad ng iba na pagka ganito ay nagpapabayad. Gusto ko lang po ilinaw po sa inyo. Kasi may mga samahan po ngayon, mula pinanganak ka, may bayad. Pagka ikinasal ka, ano bang una doon? Kumpel, may bayad. Pagka ikinasal ka, may bayad. Tama? Hanggang sa mamatay ka, may bayad pa rin. Tapos sabihin, anong gusto mo? Special o ordinary? Diba? Parang cake ka. Hindi yung ganon ang pagdating ko. Frankly speaking, wala po sa amin yan. Okay? Kusang loob po kami na nagbabahagi po ng salita po ng Diyos. At ang salita po ng Diyos, hindi po yan binabayaran. Amen? Ng pera o anumang mga bagay sa mundo pong ito. Okay? So, yun lamang po, nawa ay tayo na aliw, na comfort, nagkaroon ng tinatawag na kaliwanagan sa ating buhay na ito. Tandaan po natin, without God, we can do nothing. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, tsak po yun, wala po tayong magagawa. Okay? Wala po talaga. Kahit anong gawin ng tao, kahit man magtambling-tambling pa siya sa kung saan dako, wala po talaga magawa ang tao kung wala ang Diyos sa buhay. Aming naranasan, punong-puno ng problema, silang pagsubok sa buhay, ngunit ang Diyos nandyan lagi. Okay? Si Lord po nagko-comfort sa atin. Si Lord po ang nagbibigay sa atin ng mga tinatawag po na kasagutan ng ating mga pangailangan. Si Lord ang nagbigay sa atin ng mga solusyon sa buhay po natin. Si Lord po ang nagtuturo sa atin kung paano gawin, kung paano i-drive ang buhay na maging maayos at maging matagumpay. Tingnan niyo po. Pero nakakalungkot, napakaraming taong ayaw magpasako po sa ating Panginoon. Hindi nila alam ang susi ng tagumpay, ang susi ng tagumpay ng isang tao sa mundo ito ay ang kanyang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Minsan kasi nawala na yung paglilingkod sa Lord pagka nandoon na yung yaman, no? Nandoon na yung kasaganaan, minsan nawala na. No? So dapat bigyan natin ng oras panahon ang ating Panginoon. Katulad po nito, kaya ako po ay nagkapasalamat po sa inyo.
At tayong lahat po ay umawit po muna bago tayo manalangin.